Pag-aralan po natin is about hell. Hell, what is all about? The gentle Jesus rebuked sinner. Some people speak of only of God's love. Minsan, sinasabi natin, ang Diyos ay Diyos ng pag-ibig. Yan. Madalas, tinuturo sa atin yan, puro pag-ibig ng Diyos, mahal tayo ng Diyos, hindi tayo pababayaan ng Diyos. Totoo naman ba yun? Totoo po yun. Ang Diyos hindi po talaga papabayaan kasi mahal na mahal tayo ng Panginoon. Kaya nga lang po, marami sa atin, nakakalimot po na ang Diyos ay mapagmahal, pero kailangan din natin magkaroon ng response pagdating po sa pag-ibig ng Diyos. Like, for example, nandito ngayon, ipagtanong sa Diyos yung pag-ibig mo. At hindi lang unfair tayo, one-sided tayo. Ano niyo po ba yung one-sided love affair? Mahal mo siya pero hindi ka niya mahal. Ganun po kung minsan ng tao. Mahal tayo ng Diyos, sobrang mahal tayo ng Diyos, pero tayo hindi nagmamahal sa Lord. Like for example, today, kailangan nandito nga, express mo yung pag-ibig mo sa Diyos. Kailangan na ipinadarama mo talaga in a response with your heart. Kailangan nararamdaman din ng Diyos yung pag-ibig mo. Tanungin mo ngayon yung katabi mo. Sa tingin mo ba nararamdaman ng Lord yung pag-ibig mo ngayon? Sa tingin mo ba nararamdaman ng Lord yung pag-ibig mo ngayon? Halimbawa, nandito ka ngayon, tapos nakaupo ka, tapos parang malungkot ka, wala kang gana, parang yung isip mo parang nandun sa problema. Mararamdaman kaya ng Diyos yung pag-ibig mo? Hindi. That was one-sided love affair. So, ang ibig sabihin po natin dito, kailangan both God and us love each other. Kung gaano tayo ibigin ng Panginoon, kailangan ganoon din tayo umibig sa Panginoon. Katulad na lang halimbawa, kapag kakasama mo yung kaibigan mo, dahil mahal mo sila, tumutula ka. Nagpapamapawa ka sa ganan. Ni halos ayaw niya na magkaawatan, di ba? Ni ayaw niya na magkahiwalay, lalo na bihira kayo magkita. Gusto mo, lagi mong i-express sa kanya yung pag-ibig mo. Ganun po dapat tayo sa pag-ibig natin sa Panginoon. Huwag natin sinasayang yung mga pagkakataon na magipadama natin yung pag-ibig natin sa Lord. Some people think that God's love excuses sinner. Minsan nagiging excuses lamang po ng mga makasalanan to eh. Di ba, kahit hindi mo nag-church, basta yung puso ko nasa Panginoon, mahal ako ng Diyos, ililigtas ako ng Panginoon. Kahit hindi ko alam ang Biblia, ililigtas ako ng Panginoon, maibigin ng Diyos. Come on. God is not a hypocrite God. Pagka hindi ka nakasunod talaga sa kalooban ng Panginoon, napakahirap po talaga na tayo po ay maligtas. Ginawa na ng Lord lahat ng paraan para tayo maligtas. Isang bagay na lang ang dapat natin gawin. How we respond into His love. Kung paano tayo tutugon sa pag-ibig ng Diyos. But Jesus warned sinner of the wrath of God. Tandaan natin, sa kabila ng alam natin na ang Diyos ay maibigin, alam natin na in other side of God, mayroong poon. At yung poon na yun ay para sa mga tao na kung saan hindi marunong kumilala sa Kanya, hindi marunong na sumamba sa Kanya, hindi marunong na humingi ng tawad sa Kanyang mga pagkakasala. Tingnan po natin yung sinabi po dito ng Mateo chapter 3 verse 7. Nang makita niya lumalapit din sa kanyang ang maraming pariseyo at mga saduseyo upang magpabautismo, sinabi niya sa kanila, lahi ng mga ulupong, akala ninyo'y makakatakas kayo sa parusa ng Diyos? Bakit po kayo sinabi ni Jesus to? Samantalang gusto magpabautismo nitong mga tao na ito. Alam niyo po ba kung ano po yung nakita ng Diyos po dito? It is the sin of hypocrisy. Sometimes we disguise. Minsan sinasabi natin, I love God, mahal ko ang Diyos, pero nagdi-disguise lang po pala tayo. Dahil ang Diyos nakikita yung kalooban natin. Katulad po nito mga pariseyo, mapagpanggap po sila. They are hypocrite. They have the sin of hypocrisy. At nagpapanggap lamang po sila na talagang sila yung mga Diyos, subalit hindi naman nakikita sa kanilang mga gawa. Kaya nga dapat nga tayo papakita natin yung ating mga gawa, yung ating pamumuhay. Kailangan maipadama natin sa Panginoon talaga na we love God. Ang sabi sa atin, Panginoon, if you love me, you must obey my commandment. You must keep my commandment. Sunod-sunod tayo sa mga ipinag-uutos ng Diyos. Ngayon, mga kapatid sa Panginoon, hindi po tayo kasi pwede na we can sin and then sin and win. So, hindi po pwede na gumagawa tayo ng kasalanan as well as
magtatagumpay tayo. Hindi po pwede po yun. Kaya nga, yun yung bagay na kailangan na maging response po natin sa Lord. Kung mahal natin ang Diyos, lalayo tayo sa kasalanan. Kung mahal natin ang Diyos, bibigyan natin siya ng halaga sa buhay natin. Lagi po siyang may part sa puso natin. God has always had a part. At bibigyan natin ng space ang Lord sa puso natin at hindi ito yung magsasara. Hindi ito para kay best friend lang. Hindi ito para kay tatay lang. Hindi ito para kay nanay, kay anak, o kung kanino man tao. Ito ay mas higit na para kay Jesus. Kaya laging may space at malaki yung space ni Jesus dito sa buhay mo. Hindi ka praso lang. Lagi po natin tandaan po yan. Kaya nga po minsan hindi tayo makatulong sa mga bagay na spiritual, sa mga bagay na hinahanap sa ating Panginoon. Kasi alam niyo kung ano po na, because of the lackness of love to God. Kulang yung pag-ibig natin, ang liit ng pag-ibig natin sa Lord. We know God. We know Jesus as our Savior. Pero hindi natin pinapakita sa Kanya yung response natin na ginawa niya sa ating kabutihan. Wala tayong response. Kaya nga minsan hindi tayo nagagalak na harapin ng Panginoon sa buhay natin. Parang wala lang. Parang basta nandito lang ako ngayon. Hindi po kailangan yun at kailangan po talaga na open yung puso natin pagdating sa Lord. Hindi natin kailangan mag-disguise. Kailangan natin yung pagiging totoo pagdating sa Panginoon. Before, yun po yung gano'n po ang tao Kaya nga po, they evolve into religion. Religion lang yung hanap nila para maipakita lang nila sa mga mata ng nakakakita sa kanila na they have a religion. They are religiously person. Pero hindi yun ang kailangan natin. Ang kailangan po talaga natin, yung talagang totoong mayroong relasyon tayo sa Panginoon. Marcos chapter 7 verse 6 to 7. Sinadot sila ni Jesus, mga mapagkunwari, tama nga ang sinabi ni Isaias tungkol sa inyo ng kanyang isulat. Ang paggalang sa akin ng bayang ito ay pakunwari lamang sapagkat ito'y sa bibig at hindi sa puso bumubunal. Walang kabuluhan ang kanilang pagsama sapagkat itinuturo nilang galing sa Diyos ang kanilang mga utos. Come on, kapatid sa Panginoon, hindi tayo ang nasusunod kundi ang Diyos. At hindi tayo pwedeng parang pagbabalat kayo lamang ang ginagawa natin, kundi kailangan yung katotohanan. Like for example, dito ka ngayon, kailangan maramdaman ka ng Panginoon. Tanungin mo yung katabi mo, nararamdaman ka kaya ng Lord. Ulitin mo sa katabi mo ngayon, nararamdaman ka kaya ng Lord. Kung pwedeng kalabitin mo siya, para makita niya kung paano mo nararamdaman yung katabi mo. Yan, di ba? Pag kinalabit mo yan, mararamdaman ka niya. Kasi pagka sinabi mo lang sa kanya, lalo na hindi ka nakatingin sa kanya, hindi ka papansinin yan kasi hindi ka niya naramdaman. Ganon din po tayo sa Lord. Kailangan kinakalabit natin ang presence ng Lord. At sa pamaano paraan, sabi ko nga po sa inyo, dapat pag nag-worship tayo, taimtim at nasa puso talaga. Pag nakikinig tayo ng salita, nakafocus tayo into God's Word. Lagi natin pinakikinggan talaga na tumatagos sa puso po natin yung salita ng ating Panginoon. At yun po yung malimit na nagiging kasalanan po ng tao. Yung po tinatawag na sin of hypocrisy. Yung sin of hypocrisy, nagpapanggap lang siya. Like for example, halimbawa, nandito ka ngayon. Totoo ba na nandito ka ngayon? Tanungin mo yung katabi mo, totoo ba na nandito ka ngayon? Yan, okay. Mas maganda kung totoo nandito ka ngayon. Kasi yung katotohanan na nandito ka ngayon, marami ka natututunan about God. Marami ka natututunan about the words of God. Kaya doon po na uugnay talaga yung buhay natin kay Kristo at doon nararamdaman ng Panginoong Jesucristo yung pag-ibig natin na walang pandaraya. Amen? This raise questions about hell and judgment. Ngayon, makikita po ngayon natin dito kung ano yung mga katanungan po dito na kung saan para nagtatanong sa atin na, can hell be real? Totoo ba yung impyerno? Ano yun, kaya wala pong kumuli parang divine fear po ang tao, hindi sila kasi natatakot na baka sila yung mapunta sa impyerno. You know, sometimes have this fear. Yung kumisan, kailangan natin matakot na mapunta ako sa impyerno. Kasi hindi tayo magdi-desire. Kapag hindi natin alam na totoo talaga ang impyerno, hindi tayo magdi-desire na lumapit talaga sa Panginoon.
Can a loving God allow sinner to go to hell? Yes. The answer is yes. Kasi alam niyo kung bakit? Kasi kapag tayo po hindi po tayo nag-response into His calling, o sabihin po natin na hindi po natin pinanampalatayaan ang Panginoon sa buhay natin, you will go to hell. Mapupunta talaga tayo sa impyerno. Can hell last forever? Yes. Walang katapusan po yan. Kaya pagka nandun ka na sa impyerno, wala na, hindi na po tayo matatanggal doon. Even Christ Jesus, hindi na po tayo maiaalis doon. Okay, pakinggan po natin. Para na sa ganang maintindihan po natin yan. The Bible speaks to those who are destined for hell. Sino po ba yung sinasabi po dito na mga tao na patungo sa impyerno? Actually, lahat po tayo. We deserve to go in hell. Bakit? Kasi kung hindi dahil sa habag po ng Diyos at sa biyaya ng kanyang pag-ibig, tayo po lahat ay patungo sana sa impyerno. Kaya nga wala po tayo may pagmamalaki sa Panginoon eh. Kaya alam niyo po ba, nung time na ito po si Jesus pumapasok po sa Jerusalem, naiyak po ito po si Jesus. Naluha siya, nasaktan siya dahil sa mga nakita niya sa tao. At nakapagwika po siya, sabi niya, kawawa ka, Corazin, kawawa ka, Bethsaida. Ano po ba yung ibig sabihin po ng Panginoon dito? Basahin po natin. Matthew chapter 11, verse 20 to 21. Pagkatapos sinumbatan ni Jesus ang mga bayang nakasaksi sa maraming himalang ginawa niya roon, sapagkat hindi sila nagsisi tumalikod sa kanilang mga kasalanan, sinabi niya, kawawa kayong mga taga-Corazin, kawawa kayong mga taga-Bethsaida, sapagkat kung sa Tiro at Sidon ginawa ang mga himalang ginawa ko sa inyo, matagal na sana silang nagdamit ng sako at naupo sa abor, at ang mga taga-roon bilang tanda ng kanilang pagsisisi. Ano po ba ibig sabihin ito? They seen many miracles in Christ Jesus. Nakita nila lahat ng mga himala na ginawa ni Jesus. Nagpagaling ng may sakit, bumuhay ng patay, the water turns into wine. Marami po mga ginawang himala si Jesus, pero still, hindi sila nagsisi sa kanilang mga kasalanan. They don't believe in Christ Jesus. Ganon din po tayo. Tayo po minsan nakakarinig na po tayo ng salita ng katotohanan, pero still medyo meron pa rin tayong katigasan sa puso. At nahihirapan pa rin po ang tao na humingi ng kapatawaran sa Panginoon. Sometimes hindi natin napapagsisihan yung mga kasalanan natin. Alam niyo po, kung minsan, akala natin hindi tayo nagkakasala. Yung pagiging lackness natin in the things in or about Christ, yun po yung magiging kasalanan na rin po natin. Sometimes, alam niyo po, in our spirit, binubuhay tayo ng Panginoon. Pero, sometimes, maraming tao, they don't allow God to make them alive. Ayaw nila pahintulutan ng Lord. Binubuhay yung Espiritu natin ng Panginoon kasi kaya nga gusto ng Lord talaga that we walk into the Spirit of God. Gusto ng Panginoon na tayo po ay lumakad sa Espiritu para nang sa ganun, maunawaan po natin ang todo po itong mga bagay na ito. Pero ano ba nangyayari po sa atin? Kalimitan po sa bawat isa po sa atin, parang hindi po natin binibigyan po ng halaga po itong bagay na ito. Kaya nga po, tayo po yung nagkakasala sa Panginoon. Although where this was pronounced, sino po ba yung sinasabi niya po dito, kawawa ka Corazin, kawawa ka Bethsaida, on those who did not repent of their sin. Lahat po ba tayo nakahingi na ng tawad sa Panginoon? Lahat po ba ng pagkakasala natin, nakihingi na po natin ng tawad sa Panginoon? Kapag kapatid sa Panginoon, ikaw tanongin mo sa oras nito yung sarili mo. Lahat ba ng kasalanan ko sa Panginoon na hihingi ko na ng tawad? Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, tayo po ipinatawad na ng Panginoon through the cross of the Calvary. Pero ang problema po dito, personally, tayo po mismo yung dapat tumalapit sa Panginoon. At hinihingi po natin ang tawad yung mga bagay na yun. On those who had rejected Christ and His Word. Kaya, mga kapatid sa Panginoon, mahalaga po na tayo po'y tumatanggap sa salita ng Diyos. Kailangan tayo po mismo, bukas palagi yung puso natin sa pagtanggap at pagpapasok ng salita ng Diyos sa buhay po natin. Never contradict, never rejected the words of God. Kasi, yung po yung sinasabi ng Diyos na kawawa ka Corazin, kawawa ka Bethsaida. Parang sinasabi niya, kawawa kayong hindi na nananalig sa salita ng Diyos. Kawawa kayo na hindi tumatanggap kay Heso Kristo. Yun po yung sinasabi po sa atin po dito.
At kanino pa po ba sinasabi ito ng Panginoon? Nakawawa po sila. On those to whom much light had been given. Doon sa mga taong naliwanagan na. Doon sa mga taong nakarinig na ng katotohanan. Doon sa mga taong alam niya na ang Panginoong Jesucristo ang Diyos na tagapagligtas niya. Subalit hindi pa rin po nanampalataya. Kaya ingatan po natin na tayo po'y mawala sa Panginoon. Sapagkat ito po'y hindi magandang bagay na mangyari sa buhay po natin. Now, kung titignan po natin, we are all deserving of hell. Lahat po tayo. Supposed to be doon dapat tayo eh. Pero bakit tayo ngayon iniligtas ng Lord? Kasi ayaw ng Lord talagang mapahamak tayo. Kaya kung mapapansin po natin mga kapatid sa Panginoon, bakit ka nandito ngayon? Kasi ayaw ka mapahamak ng Lord. Ang tanong dito, ikaw, ayaw mo ba mapahamak? Tinatanong ka ng Lord sa oras na ito, ikaw ayaw mo ba mapahamak? Then response to the words of God. Kailangan tumutugon tayo sa salita ng Diyos. Yes, Lord, amen. I believe in the word. I know that this word can bring me into eternal life. Dapat po na alam po natin itong bagay nito. Kaya pag alam mo itong bagay nito, and you did not refuse to believe on the words of God, I tell you, ito yung magdadala po sa atin sa buhay na walang hanggan. Kaya kapatid sa Panginoon, gusto ko po na malaman po ninyo, who are those people who accepted the truth about the words of God? Yung mga tao na makikita mo, bukas na bukas yung puso po nila sa pagtanggap po sa katotohanan. Dahil alam po natin that we are all sinner. At dito po natin nasumpungan sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoon na tayo po'y may kaligtasan. At yun nga lang po kuminsan hindi alam ng tao. Akala po nila by doing good things in life, kala nila maliligtas na po sila sa ganon. Dahil mabait ako, mapagbigay ako, matulungin ako, maliligtas na ako. No, never. Hindi po ganun po yun. Kundi we must believe in Christ Jesus. Accept Him as our personal Savior. And you must repent of every sin that you have. Kailangan hihingi mo ng tawad, yung iyong pagpapatawad. At alam niyo po ba, ang humihingi ng tawad ay marunong magpakumbaba sa Diyos. Tingnan mo yung katabi mo ngayon, baka wala na. Tanungin mo siya, nandiyan ka pa ba? Come on. Sino po dito yung kapag ka nagpupunta po sa mga mall, nagsya-shopping siya, pero pagpunta na siya sa mall, natutulog siya? Ha? Wala, ano? Sino po dito yung nagpupunta ng mga parties, mga birthdays, mga events, tapos pagdating po doon sa events na yun, natutulog siya? Kaya huwag kayo matutulog. Kasi we must honor God. Diba? You need to honor our God. Diba? Kapag halimbawa, inaantok tayo, gisingin mo yung kaluluwa mo. Sabihin mo, my soul, bless the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Turuan mo yung kaluluwa mo. Kasi alam mo, that was a big battle. At alam niyo po ba, yung ating pagtulog, pagdating sa pakikinig ng salita ng Diyos, kung pwedeng maging daan para tayo po ay maimpyerno. Malay mo, itong oras na ito, sinasabi sa iyo ng Panginoon, yung paraan para maka-breakthrough ka doon sa mga kasalanan mo. Pero nakatulog ka, kaya ano nangyari? Hindi mo tuloy narinig yung paraan na yon. Kaya na mismo yung daan patungo sa kaligtasan. Kapatid sa Panginoon, wag po kayo masasaktan. Kasi ito po yung pinakamahalagang event na kailangan po natin. Yung po tayo ihaharap sa Panginoon dahil alam po natin ang katumbas po nito, the result of what we are doing right now is life eternal. Alam niyo ba na ito pag sa church po natin na ito ay may kinalaman sa buhay na walang hanggan? Kaya huwag mo pong hayaan na daigin ka ng kaaway. Huwag mong hayaan na mawalan ka ng gana. Huwag mong hayaan na makatulog ka. Pagka nakakakita kayo na natutulog na katabi mo, gisingin mo. At doon naman sa mga ginigising, huwag kang magagalit kasi wala ka sa kwarto mo. Amen? Ngayon, kapag halimbawa, nandun ka na sa kwarto mo, oras na ng pagtulog, ginising ka pa, binulabog ka pa, pwede ka magalit. Kasi it's time for your rest. Amen? Pero dito sa church, sinasabi ko po sa inyo yung katotohanan
para na sa ganon, hindi po tayo mapunta doon. Amen? Baka mamaya dyan sa pagtulog mo, wag naman po sana, no, pag-gising mo, nandun ka na. Nakakatakot naman, ano po? Sino po ba dito yung nakapanaginip na ng hell? Totoo lang. Ako once, nung araw na wala pa ako sa Lord, nakapanaginip po ako ng hell. Takot na takot ako, tapos uhaw na uhaw ako. Pagkagising ko, uminom ako ng napakaraming tubig. Bakit? Kasi grabe pala ang init doon. Na halos talagang matutuyo ka, masakit at mahirap po talaga, nakakatakot. Amen? Now, kapatid sa Panginoon, kailangan niyo po na maintindihan na hindi natin kailangan sayangin yung mga pagkakataon na ibinibigay sa atin ng Panginoon para hindi tayo maimpyerno. Ulitin ko po sa inyo, pag may katabi kang inaantok na tutulog at napapasarap ang tulog, gisingin mo. Amen? Ang ibig sabihin po niyan, mahal mo yung katabi mo, ayaw mo maimpyerno. Tama ba? Tama? Tama po ba yun? Yan, very good po. O sige, tuloy po natin yan. Lahat tayo nagkasala, but tayo po lahat deserve talaga doon. Pero ang Lord hindi pumayag. Nakita niyo, ang Lord hindi pumapayag. Kasi gusto ng Lord talaga, walang mapunta doon na kanya mga anak, na kanya mga nilalang. Kaya ang Diyos na ito, gusto niya talagang ilagay sa atin yung katotohanan. Now, Isaiah chapter 64 verse 6. Lahat tayo naging marumi sa harapan ng Diyos. Ang mabubuting gawa nating maruming basahan ang katulad. Nalanta tayo na tayong lahat gaya ng mga dahon, tinatangay tayo ng malakas na hangin ng ating kasamaan. Sino raw po yung patungo doon sa impyerno? Yung mga taong magaling mag-disguise. Yung nagpapanggap sila na sila po ay maka-Diyos, follower of Jesus, pero hindi naman pala. Bakit? Kasi nga po, ang sabi po dito, kuminsan, akala po ng maraming tao, sapat na maging mabuting tao ka. Amen? Kahit na napakabait mo, kahit napakabuti mo, kung hindi mo tatanggapin si Yesu Cristo at hindi ka hihingi ng tawad sa mga pagkakasala mo, hindi ka pa rin maliligtas. Amen? Naintindihan mo natin? So, ibig sabihin po nito, kung wala si Jesus sa buhay natin, wala na tayong pag-asa. Pero ang laki ng pag-asa po natin, every one of us, malaki ang pag-asa natin na mapunta po tayo sa langit. Kaya lang, pahalagahan natin yung mga bagay sa ating Panginoon. Christ died to save sinners from hell. Tignan niyo naman po ang Panginoong Jesucristo. Ang bigat na naging effort ng Lord na ito, nagpapako siya sa krus para lamang po ikaw ay maligtas, tayo ay maligtas. Pero tingnan niyo po tayo, minsan wala tayong ka-effort pagdating sa Lord. Minsan, tinatamad pa nga po tayo. Minsan, ayaw natin magbasa ng Bible. Minsan, ayaw natin mag-pray. Kaya nga po, doon makikita natin, how can we be saved? Paano tayo masasave? Paano tayo maliligtas? Kung ang Diyos na nagligtas sa atin, ginawa niya lahat ng paraan para maligtas tayo, pero tayo, wala tayong ginagawang paraan. Kaya nga, never say unto God na, I love you, Lord, pero hindi ka nag-church. I love you, Lord, pero hindi ka nagbabasa ng Biblia. Come on, gising po tayo, mga kapatid sa Panginoon. Maikli lang to, no? Mabilis lang po ito. Mamaya-maya, tapos na tayo. Kaya pigilan niyo po muna yung antok ninyo. Pag uwi niyo ng bahay, kahit matulog kayo, 2 days, 3 days, o wag naman hindi nagigising. Ano po? Mahirap po yun. Ano? Dati natatandaan ko po nung araw, no? Nung bago po ako, talagang inaantok din po talaga ako sa gawain. Alam niyo po ginagawa ko? Kinukurot ko po yung katawan ko, kinukurot ko, lalo na po dito sa parte na ito. Sa hita. Naku, magigising ka talaga dito pagka kinurot mo. Subukan niyo po yun. Kahit na magkapasa-pasa ka na ngayon, huwag ka lang mapunta ng impyerno. Amen? Di ba na maraming pasa ka sa pinti? Huwag lang masunog ka sa impyerno. Amen? Sabi nung iba, ayoko nga magkapasa, di ba na lang masunog? Naku, mahirap po talaga sa impyerno. Okay, ang Diyos po natin, nagpagal po siya sa atin. Nagpakahirap siya, nagsakripisyo siya para lamang tayo maligtas, tapos tayo babaliwalain po natin yung kaligtasan na yun. Romans chapter 5 verse 8. Ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin nung tayo'y makasalanan pa. Nakita niyo naman po yun, ano po? Tayo po'y pinagtiisan ng Panginoon. Tayo'y pinagsikapan ng Panginoon. At inibig niya na tayo nung tayo'y makasalanan pa. Kaya please,
mga kapatid sa Panginoon, mahalin mo ang Diyos. Amen. Huwag lang sa labi, sapagkat ang sabi ng Panginoon, ang bayang ito'y sa labi lamang sila malapit sa akin, subalit ang kanilang puso ay malayo sa akin. Ang kanilang pagsamba ay sa labi lamang po, subalit wala sa kanilang puso. Kaya alam niyo po, hindi po pinapahintulutan ng Lord yun. Hindi tinatanggap ng Lord yun. Lagay mo sa puso mo ang pag-ibig mo sa Panginoon. Dahil ang Diyos talagang pinuso tayo ng Panginoon. Kaya nga sabi niya, for God so loved the world. Inibig tayo ng Panginoon. Kaya anong ginawa niya? Yung pag-ibig mismo ng Diyos, ibinaba niya dito. Kaya nga po meron tayong God is love eh. Jesus is love. So sa madaling salita, yung pag-ibig mismo ng Diyos ang ibinaba sa atin. Ikaw, yung pag-ibig mo mismo, ibigay mo sa Lord. Huwag yung nguso lang natin. Amen? Madalas po, marami pong tao na ay pag-ibig po nila sa labi lamang. E papaano po kaya kung halimbawa na wala kang labi, wala kang dila, iibigin mo pa kaya ang Panginoon? Come on. Siguro sasabihin po nila, iniibig ko ang Panginoon. Saan? Sa isip. Iniibig ko ang Lord. Saan? Sa dila. Ibigin mo ang Panginoon ng buong puso, buong lakas, buong espiritu. Amen? So ang pag-ibig natin dapat kabuuan. Hindi lamang po sa labi, kundi yung tanggapin natin ng buong buo si Yesu Cristo sa buhay natin. Dahil, alam niyo po kung bakit? Rejecting Christ brings the wrath of God. So magtutulot po ito ng poot sa ating Panginoon. Kapag nire-reject natin at hindi natin tinatanggap ang Panginoon sa buhay po natin, yung poot ng Diyos pagdating ng araw, ibubuhos sa atin ng Panginoon. At kawawa po talaga tayo. John chapter 3 verse 36, ang sumasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan. Ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay, sa halip mananatili sa kanya ang poot ng Diyos. Ang sabi po dito, ngunit ang hindi sumusunod sa anak ay hindi magkakaroon ng buhay. Sa halip mananatili sa kanya ang poot ng Diyos. Kaya nga, kung iniibig mo ang Diyos, sumusunod ka sa Panginoon. Amen? To avoid that wrath of God, kailangan tayo po mismo sumunod tayo sa Panginoon. Pag sinabi ng Diyos sa iyo, gising! Ang gagawin mo? Tulog. Amen, no? Kailangan, pag sinabing gising, gising. Pag sinabing church, church. Pag sinabing read your Bible, read your Bible. Pag sinabi ng Diyos na mag-pray, mag-pray. Amen? Doon lang sa simple way of obedient to God, makikita na ng Diyos na iniibig talaga ako ng mga tao ko. Mahal talaga ako nito mga anak ko. We can show our love to Him. Yung hindi po natin kinakalimutan ang Diyos sa buhay po natin. Pansinin mo, yung bagay na ganyan, gawin mo sa kaibigan mo, makikita mo, magagalit sa iyong kaibigan mo. Halimbawa may kaibigan ka, hindi mo siya pinapansin, binabaliwala mo siya, kahit kasama mo siya, makikita mo, magagalit sa iyo, magtatampo sa iyo. Ganon din po sa Panginoon. Marunong din po magtampo ang Panginoon. Kaya nga sabi niya, I am a jealous God. Ako ang Diyos na mapaligbuhin. Ayaw talaga ng Diyos po talaga yung meron tayo mga kakakaraban po sa kanyang pag-ibig. Amen. Kaya nga, tayo po lahat, desire po natin na talagang mahalin po natin ang Diyos sa buhay po natin. Let us show our love to God. Huwag po natin hayaan na parang pretending lamang po yung pag-ibig natin sa Panginoon. Jesus described the suffering of hell. Pinakita niya rin po kasi dito yung paghihirap na mararanasan ng tao kapag napunta po sa impyerno. Alam niyo po ba na ang tao po ay they suffered from hell because he spent his life into the riches of the world only. Minsan, alam niyo po ba, nagpapakasasa ang tao dito sa mundong ito, pero hindi niya parang pinagnasahan ang Diyos na makamit niya sa buhay niya. Kapatid sa Panginoon, this is a big sin for us na pwedeng maglagay po sa atin sa impyerno. Basahin po natin, Luke chapter 16, verse 19 to 31. Okay, pakinggan niyo po mabuti po ito para sa ganon, we avoid hell. Para mapigilan po natin na tayo po yung mapunta po sa impyerno. Okay, sabi po dito, verse 19, Luke chapter 16,
May isang mayaman nagdaramit ng mga mamahalin at sagana-sagana sa pagkain araw-araw. At may isa namang pulubing nagngangalang Lazaro, tagtad ng sugat at nakalupasay sa may pintuan ng mayaman upang mamulot kahit mumong nahuhulog mula sa hapag ng mayaman. At doon nilalapitan siya ng aso at dinidilaan ng kanyang mga sugat. Namatay ang pulubi at dinala ng mga anghel sa piling ni Abraham. Namatay rin ang mayaman at inilibing. Sa gitna ng kanyang pagdurusa sa Hades, tumingala ang mayaman at kanyang natanaw sa malayo si Abraham, kapiling si Lazaro, at sumigaw siya, "Amang Abraham, mabagpo kayo sa akin, utusan ninyo si Lazaro na isawsaw sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila, sapagkat naghihirap ako sa apoy na ito." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Anak, alalahanin mo nagpasasa ka sa buhay sa ibabaw ng lupa, at si Lazaro'y nagtiis ng kahirapan, ngunit ngayon inaaliw siya rito, samantalang ikaw namay nagdurusa. Higit sa lahat, inilagay sa pagitan natin ang isang malaking bangin upang ang mga narini ay hindi makapariyan at ang mga nariyan ay hindi makaparinig." At sinabi ng mayaman, "Kung gayon po, ang mga Abraham, ipinamamanig ko sa inyong papuntahin si Lazaro sa bahay ng aking ama, sapagkat ako'y may 5 kapatid na lalaki, paparoonin nga ninyo siya upang babalaan sila nang hindi humantong sa dakong ito ang pagdurusa." Ngunit sinabi sa kanya ni Abraham, "Nasa kanila na ang sinulat ni Moises at ng mga propeta, pakinggan nila ang mga iyon." "Hindi po sapat ang mga iyon," tugon niya. "Ngunit kung pumunta sa kanila ang isang patay na muling mabuhay, tatalikdan nila ang kanilang mga kasalanan." Sinabi sa kanya ni Abraham, "Kung ayaw nilang pakinggan ang mga sinulat ni Moises at ng mga propeta, hindi rin nila paniniwalaan kahit ang isang patay na muling nabuhay." Ano po ba yung pinapakita po sa atin dito? Alam niyo po, kung minsan, pinapakita ng Lord na sige, masarap po talaga mamuhay dito sa mundong ito, but never to forget God. Karaniwan po kasi, nagpapakasasa po tayo, nagpapakasarap po tayo sa mundong ito, pero nakakalimutan naman po natin na bigyan po ng halaga sa buhay natin ng Panginoon. Katulad din po nitong mayaman na ito, na kung saan in-enjoy niya yung kanyang kayamanan, mayroon siyang tagapagpakain, mayroon siyang tagapagpainom, mayroon siyang tagapagpaligo, mayroon siyang magagandang bihis. At alam niyo po ba kung ano nangyari? Nagdusa siya pagdating ng araw sapagkat nakalimutan niyang parangalan sa buhay niya ang Panginoon. Mga kapatid sa Panginoon, never to forget God in your life. Na kahit abala ka sa buhay na ito, kailangan nandun pa rin yung pagpapahalaga mo kay Jesucristo para na pag isang araw dumating sa iyo, yung araw na ito, nahaharap ka sa Panginoon, tatanggapin ka ng Panginoon na maluwalhati sa kanyang kaharian. Amen. Anong sabi po ulit dito? Ang sabi po ulit dito? Okay. Luke chapter 16 verse 25. Ngunit sumagot si Abraham, "Anak, alalahanin mo nagpasasa ka sa buhay nung ikaw ay nasa lupa, at si Lazaro naman ay nagtitiis ng kahirapan. Subalit ngayon ay inaaliw siya rito, samantalang ikaw naman nagdurusa niya." Kapatid sa Panginoon, huwag mong hayaan na ang buhay mo ay mapasarap mo lamang dito sa mundong ito. Try mo rin na magsakripisyo kapag dating sa Panginoon. Try mo rin na magtiis ka sa mga bagay na ipinagkakaloob sa iyo ng Panginoon. Alam nyo, mga kapatid sa Panginoon, hindi po natin minsan mapahalagahan ng Diyos sa buhay po natin. Alam niyo po kung bakit? Dahil po sa masyado tayong na-enjoy na dito sa mundong ito. Kaya kung minsan, yun yung nagdudulot sa atin ng pagkalimot sa ating Panginoon na kailangan po pala natin si Jesucristo at napakahalaga po pala ni Jesucristo sa buhay natin para makarating po tayo sa buhay na walang hanggan. Ikalawa, the Bible reveals degree of punishment. Gaano po makabigat ang parusa sa impyerno? Pag-aralan po natin. Ang sabi po sa kaninang binasa po natin, more tolerable, sabi po dito, more tolerable than Tyre and Sidon. More tolerable of Sodom, for Sodom. Sabi niya ganon, mas mabigat pa isa sa Tiro at Sidon. Mas mabigat pa sa parusa na dinanas ng Sodoma. Gaano po ba kabigat talaga ang parusa na ito? Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, ganito po yan.
Sabi po ng Mateo chapter 10 verse 15, tandaan ninyo sa araw ng paghuhukom ay higit na mabigat ang parusang igagawad sa mga mamamayan ng bayang iyon kaysa sa parusang dinanas ng mga taga-Sodoma at mga Gomora. Alam niyo po ba kung bakit? Kasi yung mga nalaman po ng mga taga-Sodoma at Gomora ay kakaunti kumpara sa mga nalaman nitong mga taga-Bethsaida at Corazon. Kapatid sa Panginoon, parang ganito po yan, ano po? Mas mabigat ang kasasapitan ng isang matagal ng Kristiyano na namulat na sa katotohanan, subalit hindi pa sumunod sa mga bagay na itinuturo ng Diyos. Yung nagsabaliwala pa ng katotohanan. Halimbawa, let's say, 10 years Christian na ako. Compare with the new Christian. Alam niyo po ba na mas mabigat yung punishment po ng isang matagal ng Kristiyano, subalit hindi pa nakasunod sa Panginoong Jesucristo at binaliwala niya pa ito. Kapatid sa Panginoon, alam ng Panginoon kung gaano ka na nakakaalam ng mga bagay sa katotohanan. Alam niyo mga kapatid sa Panginoon, mahirap po na makakilala sa Panginoon, subalit hindi natin ipinamumuhay. Kaya nga kung tayo po ay nalapit talaga sa Panginoon, nasahin po natin na tayo po ay mapamuhay sa katotohanan mula sa Panginoon. The grace and punishment are based on one's opportunity. Tingnan niyo po ito. Many opportunity that's given to us by God for us to be saved. Marami ng mga oportunidad na binuksan sa atin ng Panginoon para maligtas tayo. Like for example, dinala ka sa church na ito. Bakit? Kasi gusto ng Lord na maligtas ka. Sa paano? Sa pakikinig mo ng salita ng Diyos. Pero anong ginawa po natin? Ang tagal na po natin na nag-church, pero hindi ka pa nakikinig ng salita ng Diyos. So the degree of punishment was getting big. Lumalaki yung bigat ng parusa instead na maligtas po tayo dahil pinawawalang halaga po natin yung mga katotohanan na naririnig natin sa Panginoon. Kaya instead na maligtas tayo, mas lalo tayo napapahama. Kaya nga ayaw ng Lord nung tinatawag na sin of hypocrisy. Ayaw ng Lord na nagpe-pretend lang tayo. Ayaw ng Lord na nagdi-disguise lang po tayo. Kailangan makita ng Panginoon, totoo sa puso mo na nakikinig ka ng salita ng Diyos at nai-apply mo ito sa iyong pagbubuhay. Ganito po yan mga kapatid sa Panginoon. Degree of punishments are based on one's opportunity. Corazon and Bethsaida received and rejected much light. Binuksan na yung kanilang isipan, nagliwanag na, alam na nila yung katotohanan, pero nireject pa po nila ang Panginoong Jesucristo sa buhay nila. Nakaka-receive na po, nakakita na po sila ng himala, pero nireject pa po nila yung katotohanan. Tyre and Sidon and Sodom were given less light. Mas maliit yung kanilang mga naunawaan about the truth. Kaya sabi po dito, kung nangyari lamang po itong bagay na ito sa mga taga-Tiro at Sidon o Sodoma, di sana'y nakapagsisi po agad sila. Pero alam nyo mga kapatid sa Panginoon tayo, paano pa po tayo makakapagsisi? Kung matagal na po tayo mga nakikinig sa salita ng Diyos, pero until now, wala pa tayong naipapamuhay. Mapalad po tayo kung tayo po'y nagpapamuhay ng mga bagay na itinuturo sa atin ng Lord. Sapagkat ang kaligtasan ay isa sa atin kapag tayo po ay naipamuhay natin ang salita ng Diyos. Alam niyo po ba yung salita ng Diyos? It is Christ. Si Kristo po mismo yun, na para bagang nilalagay mo sa buhay mo. Si Kristo ipinamumuhay mo sa buhay mo. Kaya wala pong puwang ang kapahamakan sa buhay ng isang tao. Amen. Pag sinabi po light, ito po yung tinatawag na it is spiritual illumination. Na kapag ka pupunta ka sa dilim, magliliwanag yung kariblan. Pero alam niyo, marami pong mga Kristiyano ngayon, nasa liwanag na, pero kapag ka nawala sa liwanag, napupunta sa dilim. What do I mean here? Kunyari, ikaw nakasumpong ka na ng liwanag, now, this is the umbrella of God. At ikaw na nasa liwanag, kailangan hindi ka na umaalis sa umbrella ng liwanag ni Kristo. Kahit saan pumunta yung liwanag ni Kristo, nandun ka. Naka-umbrella ka doon. Kahit saan lupanap ka. Kahit na ang puntahan mo, yung mga lugar na masasama, naka-umbrella ka pa rin doon dito sa kabanalan ng Diyos. Kaya hindi ka po mag-compromise.
Kasi marami po sa mga Kristiyano po ngayon because of pretending, because they disguise, ano nangyayari po? Nawawala yung illumination po nila. The light that illuminate the darkness. Kapatid sa Panginoon, gusto ko po na malaman po ninyo na kailangan tayong mga nasa liwanag na ay nakapagdudulot ng kaliwanagan sa maraming kaluluwa. Kaya kapatid sa Panginoon, never compromise your light into the darkness. Huwag kang papayag na yung liwanag mo ay papatayin ng kadiliman. Kailangan yung liwanag mo ay makapagsilbing liwanag sa mga nasa kalimlan. Amen. Sabi nga po ng John chapter 1 verse 5, the light shines in the darkness and the darkness has not overcome it. Hindi na po tayo mariringlan pa. Kapag ka na kay Kristo na kahit kailan hindi ka na maaalis kay Kristo sapagkat nandun na yung liwanag ng kaligtasan mula kay Yeso Kristo. These words of Jesus rule out annihilations of the lost. Tayo po ay tinipon. Kaya po tayo nandito ngayon. Tinipon po tayo para pagharian tayo ng Panginoon, pangunahan tayo, at tayo po ay mapasunod niya sa liwanag ng kanyang kaningningan, ng kanyang kaluwalhatian. Ang sabi dito, Jesus exterminate the darkness of the lost in Him. Yung mga taong wala sa Panginoon, paglapit niya kay Jesus, maliligtas yan. Pag tinanggap nila si Jesus, maliligtas yan. Because Jesus is the exterminator. Siya po yung nag-aalis ng lahat ng sumpa ng kadiliman sa isang tao. Sa madaling salita, gaano man kabigat ang iyong pagkakasala, kapag ka lumapit ka kay Yeso Kristo, wala lahat ng kasalanan na yun. Bakit po ba tinatanggal ni Jesus yun? By His light. Because He wanted to destroy the degree of punishment to our life. Ayaw po ba natin yun? Ayaw ng Diyos na bumigat yung parusa sa atin. Kaya anong ginawa ni Jesus? Nung tinanggap mo si Jesus, sa Kanya itinataw ang bigat na this sanay sa atin nakapatong yung parusa. Ang galing po, ano? Kaya nga, papaano natin babaliwalain si Jesus? Kaya if you reject Jesus, nasa iyo yung bigat ng parusa ng mga kasalanan ginawa mo. Kaya nga, never forget God in your life. Never reject Jesus. Huwag na huwag mong tatanggihan si Jesus. Nandito ka ngayon sa pantalay pagkakataon mo, tanggapin mo si Jesus sa buhay mo, magliwanag ang buhay mo. Amen. And last, ikatlo po, the Bible declares the durations of hell. Kanina ipinakita yung bigat ng kasalanan. It is depend on what already knows about God. Kung gaano na po yung mga nalalaman natin sa Panginoon, kung gaano na yung liwanag na-absorb po natin through Christ Jesus, ganun din po kapag pinabayaan po natin yung bagay na yun. Now, the Bible declares the durations of hell. It is everlasting fire prepared for the devil and his angel. Now, gusto ko po na malaman po ninyo, ang impyerno ay walang hanggan. Kung paano ang buhay na kapiling natin ng Panginoon ay walang hanggan, ang parusa din ay walang hanggan. Hindi po iyan, kumbaga, parang katulad po sa atin kapag ka nakulong ka, naging preso ka, mayroon po duration. Pero yung iba, di ba, walang hanggan yung parusa sa kanila. So, sa impyerno, lahat ng hatol ay walang hanggan. So, the duration is life eternal. So, ito po yung pinapakita sa atin ng Panginoon. Sabi po ng Mateo chapter 25 verse 41, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, lumayo kayo sa harapan ko, kayong mga isinumpa, doon kayo sa apoy na di namamatay na inihanda para sa mga dyablo at sa kanyang mga kampon. We are not belong to the devil. Hindi po tayo doon galing at hindi po tayo kaisa sa kanila. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, itong pinakamaganda doon. Kaya ka nandito pala ngayon dahil gusto niya, meet Jesus, nagbalong ka sa Kanya. Kaya lang kung papansinin po natin, bakit po hindi po natin pinapansin ng Diyos kahit na nandito po tayo? Bakit po binabaliwala natin, sinasayang natin itong pagkakataon na tayo po ay maging kaisa kay Jesus? Kapatid sa Panginoon, huwag mong tasayangin yung pagkakataon na yun. Dahil yung pong tinatawag na duration ng kaparusahan ay walang hanggan. Kaya nga, iwasan natin yun. Let us avoid this, that our soul may go there.
Wag na wag po natin pahintulutan po yun. There is a difference in degree but not in duration. Yung bigat, maaari sabihin po natin, mas magaan doon sa mga matatagal na, mas magaan doon sa mga naglingkod na, pero tumalikod pa sa Panginoon. Pero, ganun pa rin po ang hirap mo. Masakit pa rin po yun. Pero, yung haba noon ay walang hanggang pare-parehas lamang. Amen? Wala pong pagkakaiba po yung bagay na yun. Pahayag chapter 14 verse 11, ang usok mula sa apoy na nagpapahirap sa kanila ay patuloy na tataas magpakailanman. Araw at gabi ay maghihirap ng walang pahinga ang mga sumamba sa halimaw at sa kanyang larawan at sa mga natatakan ng kanyang pangalan. Kaya nga, huwag na natin i-compromise si Jesus sa buhay po natin. Huwag na po natin pabayaan yung kaligtasan niyo. Tinanggap na po natin yun. Sabihin mo sa katabi mo, tinanggap mo na yung kaligtasan, huwag mo na sayangin. Isa na naman po, no? Bago po tayo magtapos, pwede po ba pakibulong mo sa katabi mo simula sa oras na ito? Ugaliin mo. Huwag ka na matutulog sa gawain. Datos lang. Ang tawag po diyan, pag-ibig ng Diyos. Amen? Kasi ayaw ng pastor na tayo po yung ma-impyerno. At higit na ayaw ng Diyos na tayo ma-impyerno. Amen. Salamat po sa Panginoon. Okay, meron pa po tayong ganito, no? Hell is not a purgatory. Walang salitang purgatorio pagdating sa Biblia. Ang purgatorio, wala po yan. Katha lamang po ng mga tao po yan na hindi nakakaunawa ng salita ng katotohanan. Sapagkat pag po tayo, namatay po tayo po ay dediretso na sa langit or sa impyerno. May hatol na po agad tayo. Kaya huwag na po natin isipin na ano po ba yung purgatorio? Okay, para sa kaalaman natin. Ito po yung pahayag po nila kung ano yung purgatorio. A state after a death according to other religious belief in which the soul of the people who died are made pure through suffering before going to heaven. Wala na pong sanctification na mangyayari doon. Wala nang paglilinis na mangyayari doon. Basta pag namatay kang makasalanan, diretso ka na doon. Pag namatay ka na may pagsisisi at tumanggap kay Kristo, diretso ka na doon sa kaharian ng Diyos. Kaya wala po yung words na purgatory. Amen? Kaya huwag na po natin sabihin na halimbawa, meron tayong mga mahal sa buhay, namatay, ano po, happy birthday in heaven. Kung hindi naman tumanggap kay Kristo, kung hindi naman naglingkod sa Panginoon, hindi naman po nagpuri sa Panginoon, no happy birthday in heaven, no rest in peace. Yung rest in peace, mangyayari lang po yan sa mga taong namatay nang tumanggap kay Heso Kristo. Ulitin ko po sa inyo mga kapatid sa Panginoon, once na hindi mo tinanggap si Heso Kristo at hindi mo binigyan ng puwang sa puso mo ang salita ng katotohanan mula sa ating Panginoon, walang rest in peace. Amen. Dahil sa impyerno, wala pong rest in peace. Tandaan po natin na ang mga naligtas ay yung mga tao tumanggap at nanalig kay Heso Kristo. Kaya mga kapatid sa Panginoon, wag po tayong papadaya. Mandaraya po talaga ang kaaway po natin. What about hell and the future of the Satanic Trinity? Meron po tayong tinatawag na Satanic Trinity, which yung po, sila po yung prepared na mapunta po doon sa impyerno. Sino po ito? The devil, the beast, and the false prophet are judged. Saan? Doon sa apoy ng impyerno. At hindi ka kasama doon. Sabihin mo sa katabi mo, hindi ka kasama dito. Amen? We are not belong to the devil, to the beast, and to the false prophet. Para sa kanila naman po yun. They are cast into the lake of fire forever. Doon sila ikukulong. At wala na. Tapos na ang kasamaan po nila. At doon na po tayo mamumuhay ng maluwalhati sa piling ng ating Panginoon. Amen. Those who are not in the book of life will join them. Yun ang masakit po dito. Na tayo po ay nakakilala na pero hindi pa po natin ginrab yung opportunity na tayo po ay maitala sa aklat ng buhay. Kaya tayo ay napabilang dito sa Satanic Trinity na tinatawag po. Let us all avoid these things. Tayo po ay dapat na umiwas po dito sa mga tao, dito sa mga sa Satanic Trinity na ito para nang sa ganun po, mapabilang tayo sa ating Panginoon. Basahin po natin, Pahayag chapter 20 verse 15.
At ang diablo nandaya sa kanila ay tinapon sa lawa ng apoy at asupre na pinagtapunan din sa halimaw at sa huwad na propeta. Pahihirapan sila doon araw-gabi magpakailanman. Pagkatapos nito'y nakita ko ang isang malaking tronong puti at ang nakaupo doon, naglaho ang lupa at langit sa kanyang harapan at hindi na nakita pang muli. Nakita ko nakatayo sa harap ng trono ang mga namatay, maging dakila at hamak at binuksan ang mga aklat. Tuloy po natin. Binuksan ang isa pang aklat, ang aklat ng buhay, hinatulan ng mga patay ayon sa kanilang ginawa, batay sa nakasulat sa mga aklat. Iniluwa ng dagat ang mga patay na naroroon. Iniluwa rin ng kamatayan at daigdig ng mga patay ang mga patay na nasa kanila. Hinatulan ang lahat ayon sa kanilang mga ginawa. Pagkatapos ay itinapon din sa lawa ng apoy ang kamatayan at ang daigdig ng mga patay, ang lawa ng apoy, ang pangalawang kamatayan, ang sinumang hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay itinapon sa lawa ng apoy. Alam niyo po pala, kaya pala ang Lord nag-o-offer po sa atin ng mga bagay para sa kaligtasan natin. Like, so example, our churching, yung pag-church po natin, yung pagpe-pray, pagba-Bible study, pagbabasa ng Biblia, pagpe-pray. Yung po mga fellowship, kaya po pala in-offer sa atin yan, it is for us to be familiar to God. Although alam ng Diyos, kilala tayo lahat ng Panginoon, pero gusto niyang mapamilyar kung sino yung mga tao, yung kanyang mga anak na ibibilang niya pagdating ng araw. Para kapag tayo po inapamilyar na ng Diyos, tayo itatala niya doon sa aklat ng buhay. Yung pangalan mo ay maisusulat sa aklat ng buhay. Kaya nga, huwag na huwag po tayong papalya sa ating pagsamba sa Panginoon. Alam niyo po, yung mga tamad sumamba sa Panginoon, hindi maitatala ang kanilang pangalan sa aklat ng buhay. Yung tamad na makinig ng salita ng Diyos, yung tamad na magsabuhay nito, yung tamad na maglingkod sa Panginoon, alam niyo po ba na hindi maitatala ang pangalan nila sa aklat ng buhay. And that was the truth. At yung katotohanan na yun na dapat po natanggapin po natin. Sapagkat wala tayong magagawa kung hindi natin susundin yung mga bagay na itinuturo sa atin ng Panginoon. Why spend eternity with the worst enemy? Mahirap, masakit, at mahirap na tayo po hindi mapabilang sa ating Panginoon. God is giving you enough time to change your destination. Ikaw na po gagawa niyan. Ibinigay na sa atin ng Panginoon yung kaligtasan. Binuksan na sa atin ng Panginoon yung kanyang kalangitan. Kaya nga, ikaw na lamang po. Your choice. Para po tayo ay mapunta po doon. Come and serve Jesus. As a result, you may change your way. Ikaw po yung makapagbabago ng iyong destinasyon patungo doon sa impyerno para tayo po ay mapunta sa langit. How to avoid hell? Come with your sins to Jesus. Ilapit mo sa Panginoon, lahat ng pagkakasala mo, aminin mo sa Kanya. Huwag kang magmamalinis. Sabihin mo sa Kanya, aminin mo ng buong buo, kahit na yung kaliit-liitan na gagawa mong kasalanan, na sa palagay mo, hindi na kailangan na ihingi ng tawad sa Panginoon, ihingi mo pa rin ang tawad sa Panginoon. Receive Him by faith as your Lord and Savior. Spend eternity with the one who died to save you from hell. Tayo po lahat, magsitayo. Ihanda po natin yung ating mga sarili sa pagsasalo-salo, pagunita po natin sa kabutihan